Magandang araw po sa inyong lahat mga kapalarista. Grabe ha, napakainit ng usapin natin ngayon sa impeachment ha. Nakita nyo ba kagahapon yung day 1? Nagtagisan ng talino etong si Congressman Luis Tro at saka si Attorney Sison ng abogado ni BP Sara. Grabe, kinain ng buhay si Attorney Sison, nakakaawa. Makikita natin ha, yung talino ni Congressman Luis Tro ay nangibabaw. At yung pagiging mahina naman ni Sison ay nangibabaw din. So makikita natin na yung mga argumento ni Sison, pag-uusapan natin yan, pinagtatawanan ngayon ng mga abogado ng mga mga content creator, ng mga vlogger na abogado. Pinagtatawanan nila. Kasi napakahina raw ng argumento. Wala raw karating-rating. Wala raw kadating-dating yung argumento. Ibig sabihin, walang kabigat-bigat yung argumento ng abogado ni BP Sara. Kaya pinagtatawanan ng ilang mga vlogger na abogado. Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka lamang sa akin YouTube channel, please subscribe na po muna para mahaba-haba po ang ating pag-uusapan. So yun na mga kababayan ha, yun na, nangyari na ang impeachment kahapon. At sabi nga ni Congressman Luis Tro happy daw sila, happy. Kasi happening, nangyayari na ang impeachment na matagal na dapat nangyari. Dahil ito ay karapatan ng taong bayan. Karapatan na malaman kung nagnakaw ba talaga si BP Sara. So ngayon, etong nangyari kagahapon, dito nang ibabaw yung talino nitong si Congressman Luis Tro. Kitang-kita natin yung opening statement niya, kitang-kita natin yung diretso at talim ng kanyang mga pananalita patungkol dito sa impeachment ni BP Sara at kung paano niya ipagtanggol ang karapatan ng mga Pilipino. Ngayon, dito naman tayo sa kabila, Dito tayo sa abogado ni BP Sara. Napakababaw ng argumento niya. Talagang pinagtatawanan siya ng mga abogado rin ng mga vlogger. Kasi bakit? Ang sabi niya, wag daw abusuin ang impeachment. Sino po ba nag-aabuso sa impeachment? Sobra-sobra na ngang due process ang binigay kay BP Sara. Dapat nga, noong 2024 pa yan, hindi lang natuloy. Diba? Dapat nga, matagal na yan. Hindi lang natuloy kasi nga sobrang due process ang binigay ng prosecution kay BP Sara. Kaya hindi mo masasabing inaabuso. Ano yung pang-aabuso ro? Sabi niya pa, si BP Sara ay binoto ng 32 million tapos tatanggalin lang ng ganito. Oo! Oo, tatanggalin lang siya ng ganyan ng impeachment. Kasi nga, may mga sinasabing mga ninakaw siya na dapat niyang ipaliwanag. Kaya nga kayo may trabaho ngayon para ipagtanggol yung amo nyo sa sinasabing mga ninakaw niya. Ang hina naman itong si Attorney Sison, no? Grabe. Isipin mo, sasabihin niya, 32 million ang bumoto kay BP Sara, tapos tatanggalin lang ng ganyan-ganyan. Ganun talaga. Ganun talaga. Hindi porket marami bumoto ay exempted na sa impeachment. Ganun po yun. Di ba? Kayo, mag-isip po kayo, Di ba? Mag-isip kayo. Okay lang ba na wag nang i-impeach si BP Sara kasi 32 million yung bumoto sa kanya? Kahit kaliwat kanan yung mga sinasabing ninakaw niya, kaliwat kanan yung sinasabing kasalanan niya sa batas dahil nagbabalak siya magpapatay ng tao? Ganun po ba yun? Di ba? Kayo mag-isip po kayo. Mag-isip kayo mga kababayan. Hindi ganun yun. Kahit binoto ka pa ng tao, kahit binoto ka pa ng 32 million, kung may ninakaw ka naman, at kung may kasalanan ka naman sa taong bayan, dapat kang ma-impeach. Hindi pwedeng TY, di ba? O kaya eto nangyayari sa kampo ni BP Sara, stress na tong mga to. Stress na. Kasi nabawasan na naman sila ng isang senador na kakampi nila. Di ba? Iyak na naman talaga sila. Kung kailan nagsimula ng impeachment, doon pa nalagas yung isang senador nila. O kaya yung magkapatid na Cayetano kahapon, pinagtatawanan din. Kasi ayaw nila mag-preside si Chis Escudero dahil wala raw sa konstitusyon yun. Binasa na nga ni Kiko Pangilinan. Di ba? Silent ang konstitusyon kung sino yung mag-preside kung hindi presidente ang may impeach. Bakit pilit sila ng pilit? Takot ba sila kay Escudero?
na magkaroon ng spotlight dahil sa darating na 2028? Takot ba sila? Oh. Ba't kasi sila absent ang absent dati? Pinag-usapan na yan dati sa quorum-quorum na sa session nila. Wala sila Yan tuloy nangyari. Di ba? Kaya eto talaga ha, mga kababayan. Bago tayo matapos, etong impeachment ni VP Sara, para ito sa taong bayan. Para malaman ng taong bayan kung ano ang katotohanan. Kung nagnakaw ba talaga si VP Sara, kung may mga dinarambong ba si VP Sara, kung tumatanggap ba si VP Sara ng pera galing sa mga drug lord. Ito na yun, pagkakataon na yun ng taong bayan para malaman ng katotohanan. At pagkakataon na rin ni VP Sara na ipagtanggol ang sarili niya para ipakita niya kung talagang wala siyang kasalanan, humarap siya sa impeachment at huwag siyang paiwas-iwas kasi nakakahiya. Akala ba natin matapang siya? Porket English yung impeachment, hindi na siya dadalo, nakakahiya. So hanggang dito lang mga kababayan. Huwag niyo po kalimutan, please subscribe po sa aking YouTube channel. Palerista, salamat.